ayan mga master, good morning po sa inyo lahat. Nandito na naman tayo syempre sa ating Lalamove serye. Tayo po ay babiyahe ulit. Pero this time mga master, late na tayo na naman. Tayo lumabas, meron na tayong dalawang booking agad. Ito, pinagtsagaan ko na to. Kikita tayo dito ng 320 plus sa dalawang booking na to. Diyan lang naman to sa sa Pasig at saka sa Taguig. Nagbabasa-basa ako ng mga comments sa sa page. Grabe talaga. Yung mga rider, galit na kay Lalamove. Nagkatawanan na si Lalamove. Dahil sa mga mga nangyayari. Totoo naman talaga. Sobrang baba na talaga ng fare. Kung hindi ka talaga mapili, naku po, kung yung tipong ka lang, pili ng booking, talo. Alright, so yan mga master, sakto 3.36 liters. Okay, so yan mga master, tuloy-tuloy lang ang ating video ngayon. So, ayan nga, papunta na tayo sa ating pick up ngayon. Tamang kwento-kwento lang tayo. So, until now mga master, di pa rin ako nagbabago ng natin, ruta. Ganun pa rin ako. Las Piñas Pasig, Las Piñas Cainta, Las Piñas Taytay. Pag drop off pero hindi ako na-pick up sa Taytay. Las Piñas, Marikina, Antipolo, yan yung natin. Tapos pagpabalik, Imus, Las Piñas, Parañaque, yan, Bacoor, bungad ng Bacoor lang. So yan ang natin, mga ruta. So medyo sa ruta na yan, medyo pahirapan na rin sa ngayon. Buti nga kahapon kahit paano naka 1,000 rin naman tayo, pero pahirapan din. Punta na muna tayo sa ating pick up. Mamaya na tayo magkwentuhan kung ano man mga ganap. So ito mga master, hindi pa natin alam kung ano yung pipick upin natin dito sa dalawa nating parcel. Kasi hindi pa sila nagre-reply pareho. Hello po ma'am, good morning po sa Lalamove po. Ma'am, nandito na po ako sa kulay pulang gate. Kala ko dun din sa kabila, kulay pulang gate din eh. Isa lang ba yan? Sige. Walang nakalagay na pangalan eh. Hello po. Ma'am, Lalamove po. Nasaan po kayo? Ma'am, nandito po ako sa may basketball court. Di ba kakalog yan ay? Pwede bang isabit ko na lang to? Baka matumba-tumba eh. Okay, Pasig. Tapos Cainta. Unahin natin tong Pasig. Magkadikit lang sila eh. So magkadikit at magkadikit din. Pareho, halos. At ngayon mga master ay pag-usapan natin kung ano yung mga dapat. Dahil sa baba ng fare ngayon ni Lalamove, wala yata silang balak na magtaas. Tumaas ng gasolina. Ang mahal na lang bilihin pero sila nagbaba. Na lang, makakasurvive pa ba yan? Siyempre, ang sagot dyan, pwedeng hindi, pwedeng oo. Depende sa diskarte ng rider. Pero karamihan hindi. Mahirap. Yan po ang assessment ko dyan. Kaya marami nang umaaray. Ngayon, kung ikaw ay gusto mo mag-stay at gusto mo makasurvive at ikaw ay baguhan ka sa Lalamove, pakinggan mo itong sasabihin ko sa'yo. At ito yung mga dapat na iwasan mo kapag ikaw ay bumabiyahe sa Lalamove. Kasi, syempre, magagawa naman ang paraan yan. Dalawa lang ang pwede mong gawin eh. It's either tumuloy ka o mag-quit ka eh. Yan. Pero kung ikaw ay tutuloy, ito yung pag-uusapan natin. Mararemedyohan pa naman yan, So, ihi muna ako. Ihi na ako eh. Ano tayo na may ihian? Mamaya na lang tayo mag-usap-usap. So, ayan, habang papunta tayo dun sa ating drop-off mga master, pag-usapan natin yung mga pointers. Pointers pa tayo nalalaman And ito, makakatulong to sa mga nag-uumpisa, mga baguhang mga riders dyan. Lalo na sa larangan ng ganito courier service. Share ko lang din yung experience natin based on our experience. So ito po yung mga iiwasan yung mga booking para hindi tayo maiisahan. Dahil sa baba ng fare ni Lalamove ngayon, syempre dapat maging na rin tayo, maselan sa lahat na lang yan, ganun na lang yung igaganti nyo. Kasi hindi kayo pakikinggan yan. So, isa sa mga dapat yung iwasan mga master ng mga booking, paano ba malalaman niya? Iwasan nyo yung mga booking na nagmamadali, Yung mga nagsasabi ng urgent kasi makakapal ang mukha ng mga yan.
akala mo empleyado ka nila. Yung sasabihin na urgent, kailangan ma-deliver agad, tapos wala naman dagdag, no? Missing condoling, meron mo 20 pesos, pero kahit na magdagdag ng 20 pesos yan, huwag nyo pa rin gagawin yun, o iwas pa rin kayo. Huwag nyo pipikapin yung mga ngayon, yung mga nagmamadali. Yan, isa sa mga iwasan nyo yan. Ito pa, yung mga nagsasabi na akyat kayo sa second floor o third floor, pero hindi naka-queuing service. Yan, wag nyong pipikapin din yan mga master, kasi abala rin yan, masyadong demanding. Lugi kayo ng 70 pesos agad doon pag ginawa nyo yun, diba? So wag kayong kukuha ng ganong booking, i-neglect nyo yun. May mga note naman sila paminsan-minsan, diba? Tapos iwas din kayo sa mga naghahanap ng packaging tape o panali, yung nagsasabing bring packaging tape. Naku po, wag mong gagawin yun, dahil sigurado isang damuka lang ipapadala sa inyan, no? Talon-talo ka dyan mga master. Iwasan nyo rin yung mga booking na naghahanap ng lalabag, no? Sabihin kailangan may lalabag, kasi sigurado yan pagkain yan, tapos pupunuin yung lalabag nyo ng pagkain, no? Lagpas-lagpas na sa timbang. Yan, iwas kayo sa mga ganyang booking mga master. Tapos iwasan nyo rin yung mga booking na pag tinatawagan nyo di ba, pag tinatawagan nyo ay sumagot, nakapatay yung telepono, unattended. Kasi sigurado yan mga master. Sa bagay yung ganyan, kasi pag na-pick up mo na, wala ka nang magagawa, it's either i-cancel mo na lang pag pinuntahan mo kasi yung mga ganyan, talagang bulagaan, no? Iwas kayo sa mga ganung booking. Iwasan nyo rin yung mga nakanote na isang sako lang, isang plastic lang, RTW na isang plastic, lalo na kapag sa Taytay kayo. Naku po, yung plastic nila, ibang klase yung plastic nila Tsaka iwasan nyo rin yung naghahanap ng malaking scooter. Sigurado yan, puno kayo dyan. Pag sinabing looking for big scooter, ayan, huwag kayong kukuha ng ganon. At saka yung naghahanap ng scooter type, kasi sigurado yan, harap at likod, may laman ka dyan. Yung siya na lang mismo ang tawag ito, ang maka-cater mo, wala ka ng double booking. At speaking of double booking, yan, iwasan nyo rin yung mga booking na nagsasabing no double booking please, urgent, no? Ayan, iwasan nyo yan mga ganyan mga master. Huwag yung pipikapin yan sa mga nag-uumpisa pa lang, diba? At eto pa, isa pa sa mga iiwasan nyo, yung ayaw magpatawag, yung sinasabing don't call, diba? Kasi sigurado yan, kaya yan ayaw magpatawag mga master, kasi sigurado mabubuking sila kung ano yung ipapadala nila. Kaya sinasabi nilang don't call, para pagdating mo nga naman doon, wala ka ng kawala, no? Trap ka na. Syempre ikaw, no choice ka na, pipick upin mo na ngayon, diba? Mapipilitan ka na. Tapos ito pa, huwag kayo masilaw sa mga nakalagay na willing to add, diba? Kasi meron mga nagbubook na hindi naman nilalagay yung mga note, tapos nakalagay lang willing to add. Yun po yung mga malalaking parcel mga master, no? Ayan, yan ang mga iiwasan nyo. Marami pa yan, basta may mga note, mga kakaiba, huwag nyo nang pick upin. Kasi mga master, tawag nito, talo kayo dyan. Tapos isa pa sa mga huwag nyong kukunin booking, yung mga sobrang lalayo pero ang baba ng fare. Tingnan nyo kung 20 kilometers plus, tapos nasa 130 lang, huwag nyong kukunin yun, kasi sobrang lugi na yun, di ba? Dapat pag 20 kilometers plus, nasa 150 pataas yan para panalo kayo. Basta 150 pataas yan, pwede na yan. Pero meron kasi mga booking na 30 kilometers pero wala pa sa 200 pesos talo pa rin, diba? Yan po ang ilan sa mga hindi ko na maalala yung iba yung mga na-encounter natin, pero hindi naman natin pinagkukuha yan. Base sa experience ng ibang rider, nakikita ko lang yan talaga yung mga dapat yung iwasan mga master, no? Yung nagsasabi rin ng no lalabag, yan, isa pa.
Iwasan nyo rin nagsasabi ng no lalabag kasi sigurado yan, nako po, labag sa pali sila. Ang ipapadala niyan. Mga malalaki yan, mga master, minsan mga 2 sako, 1 sako, di ba? Ayan, wag yung kukunin yung ganun para naman hindi tayo nalulugi. Tapos pag may nakita kayong mga booking, yung mga tawag nito, yung mga matatagal nang hindi kinukuha, no? Nadaanan na ng ilang minuto, ilang oras. Huwag yung kukunin din yun kasi sigurado, alam na ng mga rider kung ano yun. Iwasan yung mga ganun mga master. Kasi na-experience ko na yan, may booking akong kinuha, siguro mga 30, kulang-kulang 1 oras na walang kumukuha. Kinuha ko, Diyos me, napakalaki. Cancel din ang inabot sa akin eh. So, iwas tayo sa mga ganung klaseng booking mga master. No? Yan naman ay tip ko lang. Depende pa rin sa inyo kung susundin nyo o hindi. Pero, para sa ikagaan ng loob nyo at hindi kayo magrereklamo, huwag nyo na lang gawin. Kasi yan po, nadaanan na natin yan. At 100% sure ako dyan mga master. Yung mga sinabi ko, may mga sabit talaga yan. Dun sa mga walang note, wala na tayong magagawa dyan, no? Kasi, tawag nito. Yun na bulagaan na hangin. Tatawagan mo na lang. At tsaka ito pa pala. Ito, kung ayaw nyo rin mapurnada, ito pa isa sa kinaayawan ko. Ewan ko lang kung trip din ng iba to. Frozen foods, no? Yung malalaki. Tapos sasabihin nila 20 kilograms lang. Diyos me. Yan, iwas kayo sa ganyan. Frozen food, 20 kilograms only. Ang lalaki no mga master. Iwas kayo sa ganong booking. Tapos syempre, iwasan nyo yung mga lugar na hindi nyo kabisado. Ayan. Ako, meron talaga akong mga lugar na iniiwasan. Hindi ko pinipick upan yan o hindi ko dinadrop upan. Pick up at drop off, hindi ako kumukuha. No? Kaya doon lang ako sa kabisado kong lugar para chill-chill lang yung biyahe natin. No? So may nakalimutan akong isa pa. Ito, delikado rin 'to mga master, para iwas scam tayo. Iwasan nyo rin yung mga abono na booking, no? Ilan sa mga abono na scam, yung meet up abono. Huwag kayo magkukuha ng mga abonong meet up, no? Kasi karamihan sa mga nai-scam yung mga ganong klaseng abonong meet up. Hindi ko naman sinabing lahat ng abono scam, pero 'di ba? Para makasigurado lang kayo. Kung mag-aabono man, siguraduhin nyo na sa pwesto o kaya sa bahay. At hingian nyo ng valid ID, no? Yan, abono. Kasi daming nai-scam sa mga abono. At siguro doon yung tawagan nyo rin yung drop-off. Kaya lang minsan, tawag nito, minsan yung scaman magkakasabot So, iwas kayo sa mga abono. Lang, no? Meron naman mga kumukuha ng mga abono na legit, di ba? Ako nakakuha ako ng abono legit Pero taga sa amin lang. Pero ayan yung mga ganyang abono na abono na tawag nito na meet up. Nako, just mag-isip ka na pag meet up na abono. Tapos yung mga nagpapadala ng cellphone na abono, tapos balot na balot, pabuksan nyo mismo doon sa harapan niya para magkaalaman. Kasi ang daming nang-i-scam ng gano'n na pagbukas mo 2 por 2 yung laman, di ba? Tapos paabonohan sa'yo. Tsaka basta mga master, para walang sakit ng ulo, umiwas na lang kayo sa abono. Kung may aabonohan man kayo, doon kayo sa legit na abono. Mga pwesto, yan, tindahan, mga ganun na lang. Ba, yan yung mga ilan sa mga iiwasan. Ako, never akong kumuha talaga ng abono. Isang beses lang, 2, 1, parang ganun. Pero kinuha ko yun kasi alam ko, kilala ko baga taga sa amin, alam ko kung saan nakatira. Kung talagang gusto mo talagang meron mga abono, mga less than mga 100, less than 500, yun, pwede yun, kung makikipagsapalaran ka. Pero ako, negative talaga ako sa abono. Hindi masaya ang biyahe ko. Wala akong inaalala. So, yan lang mga master ang tip ko sa inyo. At sana makatulong sa inyo yan para maging hayahayang booking nyo, no? At syempre, ang kunin yung booking, yung mga magagandang pair at saka may mga additional, no? Yan. So, whether malayo man yan o malapit, mag-compute kayo para siguradong kikita kayo.
Wag naman pag lumabas na sa computation nyo 3 piso, 2 piso, wag yun ang wag yun ang kunin kasi para lang tayo nag diyan. Kumuha ng bato, pinukpok natin sa ulo natin, 'di ba? So pag yan ang ginawa mo na perfect mo yung mga master, na master mo yung ganyan, sigurado ako kahit paano makakasurvive ka dito sa Lalamove sa baba ng fare, no? Hayaan nyo yung mga booking mabulok, yung mga pasaway na booking kasi namimihasa yung mga yan eh. Kala nila kasi lahat ng rider mauuto nila, 'di ba? Ngayon kung hindi talaga maiwasan, ito na lang tip ko sa inyo, kung talagang no choice na kayo at na-trap na kayo, kontratahin nyo na lang. Alam kong bawal ang kontrata pero bawal din yung ginagawa nila. So parehong bawal na yung gawin nyo. Kontratahin nyo, tapos double fare, gano'n na lang. Pag umayaw sila at saka nyo ipa-cancel sa kanila, 'di ba? Ipaliwanag nyo na lang mabuti, 'di ba? So, ayan po, ang munting tip ko lang sa inyo. Bilang isang kasamahan nyo sa kalsada. Alright? So, sana na makatulong sa inyo yan mga master. So, magkita-kita tayo sa susunod na na update. Bye-bye! Deliver na muna tayo, no? Ano na kasi ngayon mga master, talamak na yung mga magugulang na kliyente, no? Alam nyo kung saan nila nakuha yung mga idea na yun? Doon din sa kapwa natin mga mga rider na tumatanggap ng ganun eh. Sinasabi nila okay lang yan, 'di ba? Pinamihasa kasi nung ilang mga rider yung mga tagapagmana nila Lalamove yung mga ganun sistema eh. Syempre ang akala nila laging ganun. Hindi naman sa lahat ng oras tatanggap yung mga rider ng palugi, no? Ngayon lahat po binabayaran na, napakamahal ng bilihin. Talagang talo na tayo sa Huwag na kayo magpaloko. Excuse me, tatanda na natin, di ba? Papaloko pa ba kayo? Papauto pa ba kayo? Ang mahal-mahal ng gasolina. So, ayan mga master, iwas tayo sa mga magugulang, di ba? So, yan lang ang ating update ngayon. At maraming salamat. Sana meron kayong yan, natutunan. Lalo na dun sa mga baguhang rider. Yung mga matatandang rider dito, alam na nila ang sistema. So, hindi na kailangan palalahanan yan. Alam na nila yan eh. Doon lang tayo sa mga baguhan. Sana mapanood nyo to at may apply nyo sa inyong pagbabiyahe. Pag ganyan ang ginawa mo, medyo hindi masama ang loob mo dyan. Makakaluwag-luwag ka dyan mga master. Sure ako dyan, 100%. Kaya para chill lang ang ride nyo. Yan, kagaya natin, chill lang tayo lagi, di ba? Chill lang. Pero nasisingitan pa rin naman tayo ng mga pasaway na booking. Pero at least, hindi lagi. Hindi naman may iwasan yan. Minsan talaga may nakakalusot na mga pasaway. Pero, at least, alam na natin yung gagawin natin, di ba? May makalusot man, alam mo nang gagawin dyan. Dalawa lang ang pwede nilang gawin dyan. Mag-double paid sila, double bayad sila, or mag-cancel sila. Di ba? Yun lang ang panlaban sa kanila. Pag tumanggi sila, hindi alam na nila gagawin nila, cancel nila. Diba? Huwag ka magka-cancel kasi 10 minutes yan na na mahuhold. Buti, binalik na yung 10 minutes. Isang loko-loko din yung nag-suggest na 30 minutes na yun eh. Talagang pinapalayas na nila yung mga rider kapag gano'n ang ginawa nila eh. Ma'am, nandito po ako sa tapat ng Paris Bistro mismo. Nakatambay lang dito sa may tabi ng laundry shop. Nandito po ako mismo, ma'am, sa tapat mismo sa tabi ng laundry shop po. Hindi ko kasi siya matawagan eh. Opo, ma'am, kanina pa po ako dito, magte 30 minutes na po. Ay, ma'am, kanina pa po ako dito, ma'am. Nakita mo kami dito? Kayo. O yun, ako yun. Hindi ko kayo kasi matawagan eh. Hindi nyo kami Kanina pa po ako dito, ma'am, magte 30 minutes na. Nag-chat ako sa inyo eh, nagte-text ako. Naka-off yung telepono nyo na yata. Paano kami magkakatawagan? Hindi ko sila matawagan. Yung telepono nila, ang hirap tawagan. Talagang mahirap makontak pag ganyan, 'di ba? Okay, so puntahan na natin mga master yung isa nating drop off sa kabilang side lang 'to.
Tirahin na natin to. Uy, delikado yung wire dito. Oh. Wala pala signal dito. Okay mga master, dito na tayo sa ating drop off. Dito po ba nakatira si ano ma'am? Tumatawag ako sa telepono eh. Opo. Letter C. Ito pa yung letter C, no? Okay. So yan, update ko na lang kayo mga master kapag nakachamba na tayo. Hanap muna tayo ng pwesto. Kung saan tayo mag-swipe. So ayan mga master, nakakuha tayo ng ng booking sa Pasig, papuntang Pasay. Mababa lang to, Urban Deco Homes Ortigas. Okay, so tingin ko naman maliit lang yung fare nito, no? Sabihin na natin, on the way tayo for pick up. Papuntang Pasay. Sa ano to sir? Sa may no? Villamor. Okay. Alam ko na to. Sa parang rotunda ron. Oo, tapos kakanan ako. Papasok ka. Okay. Sige po. Dito mga master, yung maghanap ng kasabay. Grabe, ang hirap maghanap ng kasabay dito eh. Layo naman nun. So, hanap tayo ng kasabay. Tingnan natin kung makakachamba tayo ng maganda-gandang fare, no? Madadala din yan. Pwede lang ipasa sa'yo to eh. Oo nga, no? Wala eh. Naka-record to isa. Kung pwede complete kasi ako. Sige. Ano ako? Magkita ulit tayo doon. Oo nga. Shoutout. So ayan mga master, meron na tayong pick up papuntang Bacoor. Imus daw, Imus. Ayan. 188 lang oh. Grabe, may nakausap akong taga Grab Express rider, no? Ang lupit ng ng fare sa Grab Express talaga naman, no? Hello po. Yes po, ma'am. Opo, on the way na po ako dyan sa pick up. Opo, sige po, maraming salamat po, ma'am. Okay po, on the way na po ako. Thank you po. Okay. Ayun! Ayan, no? Ang bait nung kliyente natin, mga master. Bibigyan daw tayo ng malaking fare. Grabe. Buti na lang yung may mga kliyente tayo, mga ganyan, mababait. So, ayan mga master, let's go. Nag-effort pa talaga si ma'am. Yan ang mga gusto kong kliyente, yung talagang nag-e-effort sa sa pagtawag sa rider. Pero bibihira ka na lang makakita ng ganyang kliyente, master. Tsaka yung mga mga tawag ito, mga galanting kliyente, bihirang-bihira yan. Dito sa Lalamove, nagsiksika ng mga buraot na kliyente. Hindi naman lahat, pero ang daming mga buraot diyan. Tapos swerte mo na makakuha ka ng ganitong klaseng kliyente, no? Yung talagang napaka galante. So, puntahan na natin to si ma'am. Bibigay daw siya ng malaki-laki. 180 lang yung fare niya. Baka gawing 1,000, no? Joke lang. Masaya na tayo dyan kahit gawin 200 lang. Hindi na masama yan, diba? Update ko na lang kayo kapag nandun na tayo mga master. At kung ano yung dadalhin. Ito mga master, mabait ako ngayon. Kahit na malaki tong ipapadala nila, kukunin ko to. Hindi ko pa nababasa yung note eh. Wala naman laman yung lalabag natin. Kaya sige lang, tingnan natin. Makiki-challenge ako. Para naka-pick up na tayo dito ah. Ayan, dito daw. Number ba yun? RB, number 18. Okay. So 18 yan mga master. 16. Siyempre, ito na yan mga master. Okay, so we're here. Nox. Tao po. Ay, ang cute mo. Alam mo po. Soren. Lala mo po. Opo, for pick up. Kay Zoren po.
Dito, sino? Dito ba ito, ma'am? Number 18, Opo. Washington Avenue. Titin? Anong pangalan? Zoren. Ayun doon po. Ito po. Yung gitna. Yung nakikita niyang gate. Yung 18. 18. Kay Zoren Legaspi ba yan? Saan banda ba? Ayun po. Diretso lang. Diretso lang. Tapos may nakita kang gate. Oo. Yun lang. May 18 dyan. Didiretso lang ako doon. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang po. Anong kulay ng kotse? Yun yung ano. Ay, brown yung tinta. Ah, Ayun, diretsoin mo lang. Ayun yung bahay na yan. Saka yan. yung may mangga? Brown. Hindi po, ayun. Diretso mo. Diretso po. Ayun yung ano na yung dire-diretso? Yun, yun. Okay, salamat. Mga master. Kay Zoren Legaspi pala to. No, doorbell na tayo. Kasi idol eh. Ito pala bahay ni Zoren Legaspi, mga master. Ma'am, lalamove pick up po. Ang daming motor ni sir. Ayan. Okay. Okay. Salamat po. Sige. Oh, Ducati. Helmet, mga master. Dami motor ni Zoren Legaspi sa loob. May Ducati pa ako nakita. Sayang, di ko na-meet. So, ayan mga master. First time natin na pick upan si Sir Zoren. Motorcycle rider din siya, no? Enthusiast din. Grabe. Gaganda ng mga motor sa loob ng bahay niya. Alright, so let's go mga master. Ano pa pang gagawin natin dito? So, ayan mga master, oh. Papunta na tayong drop off natin. At nakakatuwa tong isa nating drop off kasi celebrity pala yung na-drop off natin. Drop off na pick up pa natin, no. Si Zoren Legaspi ang nagpadala. Tapos galante pa, oh. Ang binigay dinoble book niya 188. So not bad, oh. Ginawa niyang 300 mga master. So, syempre, ang gagawin natin, di-deliver na natin ang rush to. Diba? Kasi wala rin naman tayo nang gagawin. Tirahin na natin to. Magmerienda rito kaya ito yung mga sandwich nyo. Laman tiyan lang. So, balik na tayo sa biyahe natin. Ayan, dire-diretso na tayo. Drop off natin yung isa, tapos diretso na tayo. Pero susubok pa rin akong kumuha ng isa pang booking, no, para para panalo. So dito po sa booking natin na mga master, guaranteed na yung kita natin dito 435, no, dalawa. Hindi na masama. Tayo sa 25th Street. So kaya banda rito. Ayan, tama naman yung address. Ay, ma'am, sa inyo po yung okay. Opo. Eto, ma'am. Okay, salamat po. Yung mga booking, kung gaano kababa na. Isa sa mga dahilan bakit natatambakan ng booking si Lalamove is ayaw na ng mga rider kunin yung mga booking. Ayan, napakaraming booking, oh. Ayan, oh. Ang dami talaga. Ayan, oh. Mga master, ang lupit, oh. Toyota ST. Ayan, oh. Yan ang mga rare na model ng kotse ngayon, oh. Ganda, oh. Panis. Classic. Oo nga, walang bumbero, oh. Sunog ito mga master. Ayan, oh. Ayan, oh. Lakas, oh. Kakadaan pala ng bumbero. Wala na. Dito sa tapat ng sa tapat ng Sipag Bilyar. Oo. Sa Sipag Bilyar sa tapat. Okay mga master. Ayan, nandito na tayo sa drop off natin. Si Carmina yata yung kausap ko, no. Kaboses niya, eh. Ito sir, galing kay Zoren Legaspi. Ay, bayad na, sir. Binayaran na yung shipping. Binayaran niya na?
Oo. Sige lang, sir. Binayaran na. Oh, tingnan mo, bibigyan pa tayo ng tip ni sir. Ayan. Thank you, boss. Salamat po. Thank you, thank you. O, yun, oh. So, nagbigay pa ng 100 mga master. Panalo. May panggas na tayo. May pamerienda pa tayo. Wait pa ng client natin. So, ayan mga master. Complete na yung delivery natin ngayon. Binayaran na ni Soren yung yung fare. Pero pagdating natin dito, may dagdag pa. So, ang nangyari parang double book yung yung tawag nito. Yung natin, yung delivery dito. Ang ganda ng niya, KTM. Pero meron pa naka-cover na isang motor pa, mukhang mas maganda yung naka-cover na motor. Bakuor pa ba to? Pero bakit Imus? Yan, dyan lang, oh. So, puntahan na natin. Parang Chinese to, ah. Hello po. Good afternoon po. Nandito na po ako sa may Panganiban Hobeliano Dental Clinic po. Dito pala daan. Tingnan natin kung magkano i-add mo, ha. Saan ba to? Dito? Dito. Ayan. Madali naman tawagan yung doon, oh. Kapag hindi mo siya matawagan, Sige, sige. Para makontak nyo. Ayan, okay na. Sige, ma'am. Ay, hawak ko ba? Okay lang ba? Okay lang, sige. Okay. Oops. Thank you. So, ayan mga master. Okay lang. Diretso na. Okay lang umakyat ako. Parang viewing service na rin. Sobra-sobra pa. Kasi 108 lang. Ang binigay ni ma'am is 200. Tamang ko kanina eh. Sinasaywar ko siya. Tamang mataray ako eh. Siyempre, kailangan medyo mataray ka talaga. Di pwede yung paano tayo dito. Pahina-hina. Kasi pag ganun mga master, sabihin, ay, ganito lang bibigay ko sa kanya. Yan medyo taas standard, di ba? Para mahiya sila magbigay ng 20. Alright, so sige, okay lang yan. Wala naman tayong dala na So, puntahan na natin mga master. So, yan, meron na tayong double book. Papuntang Manuyo, Las Piñas. Opo, Gatchal yan. Ito na po. Sige. Panalo, di ba? Let's go. Tirahin na natin to. So, nandito na tayo mga master. Si Banong. Banong. Si Banong. Ang kulit ng pangalan ng car wash nila. Parang nagmumura. Pitang ina. Ang kulit eh. Okay. Shout out sa may-ari nito. Pitang ina ka. Yan o, pitang ina. Pitang ina ko. O kaya nga, pitang ina mo. Pitang ina mo. O hindi mura yung pangalan ng car wash nila yan. Okay, so let's go mga master. So punta na tayo sa isa nating drop off. Ayan. Ayan, BIR. Yan. Okay. Ayan mga master, nandito na tayo sa ating drop off. Di na natin alam kung saan banda rito. So tawagan na natin yung kliyente natin, oh.
So ayan mga master, complete na ang ating ating booking. Ay sa wakas. Alright, so yun. Quality. So okay na po mga master, no? Kumita na tayo doon. Double book yun eh. So panalo. Ngayon, pwede pa tayong kumuha ng booking. Meron pa tayong 59 pesos eh na subok-subok pa. Parañaque, Las Piñas naman, no? Out kay Badang Makalimlim. Nakalagay dito Manuel Makalimlim pala. Shout out. Badang, 2 beses na yan. Shout out sa'yo. Grabe, ang hirap kumuha ng booking. Puro hindi maganda yung mga fare ngayon, no? So yan, titingin lang tayo ng booking pabalik na Las Piñas, Pasay to Las Piñas kung meron pa. Kaso kanina pa ako dito, almost 20 minutes na tayo pasado nag-aabang, wala pa rin pumapasok. Wala na to, kumbaga yung booking na to, lang. Kaya ko lang siya kinuha kasi palapit dun sa amin eh, pauwi na dun sa amin. So, yan. Tapos GCash. Pwede na to. Total, uwi na rin naman tayo. So, pick upin na natin. Hello po. Ma'am, nandito na po ako sa may base 9 po, sa may saradong gate na kulay green. Hill po, hill. Dito po ba to ma'am, sa may saradong 3 kilometers away lang? Or si Google Map kung saan-saan napunta eh. So, puntahan na natin mga master. Let's go! Last pick up, ang 7. Tirahin na natin ang tirahin to bago tayo umuwi. At least nakapitong booking tayo. Kahapon din yata, nakalimutan ko na kahapon. Parang ganun din yata kahapon, nakapito rin tayo. Hello po, ma'am. Lalamove po. Delivery po. Ma'am, nandito na po ako sa 21A. Sa akin po, 81. Okay, wait lang ha. Sige lang po. 0998 335 68. Alright, so ayun mga master. Ano ang assessment natin? Tapos na tayo. Ayoko na. Uwi na ako. Uwian na to. So, ang assessment natin ngayon sa ating biyahe ay yan, nakapitong booking tayo. At kahit pa paano, lumagpas naman sa 1,000 yung kita natin. Pero talagang mababa pa rin yun. Hindi naman tayo gumastos sa top up. Kasi credit wallet yung ating top up. Pero syempre sa gasolina, ayan, 200 pesos. So, minus natin yung 200 sa 1,800, no? Ang kinita natin. Medyo mababa kasi nga mga master. 7 booking yun at saka 6 na oras tayong bumiyahe ngayong araw na ito. So, hindi kagaya ng mga nauna natin, mga nakaraan nating mga biyahe na yung 1,000, saglit lang natin kinukuha yan. Ang laki ng factor nung sobrang baba ng fare talaga, no? Talagang talo talaga sa biyahean. Lalo na kung mga baguhan pa lang yung yung mga rider. Syempre tawag nito, yung iba nga hindi nagdo-double book eh. So, ayan, sana yung mga nababanggit natin dito ng mga paraan, technique ba? Natural na mga technique na legal. Ayan, pwede nyo gayahin yan dun sa mga bagong mga rider. Para naman kahit pa paano may guide na kayo, no? Gamitin niyo 'yun para hindi kayo nangangapa, no? Hindi kagaya ko nung nag-umpisa ako, talagang halos gumapang ako sa pagod kasi nangangapa ako, hindi ko alam kung ano mga gagawin. So, 'yun. Kaya buti na yung mga experiences ko na-share ko sa inyo para hindi na kayo umulit sa mga maling ginawa ko dati, no? So yun mga master, sana makatulong sa inyo yung mga vlog natin sa mga panahong ito na lalong napakababa ng fare ni Lalamove. Hindi pa natin alam kung kailan magtataas ulit yan, pero one thing is for sure, talagang hindi maganda. Hindi maganda ang nagiging resulta ng biyahe ng karamihan sa atin, no? Aminin man ang iba o hindi, yung iba mapapride lang, pero sa totoo lang, apektado lahat yan, no? Lalo na yung mga ibang vloggers, huwag nyo nang i-sugarcoat yung biyahe nyo. Talagang pare-pareho tayo.
Walang daya yan. Talagang lugi. Okay, so yun lang mga master. At magkita-kita tayo ulit sa mga susunod na updates. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa biyahe natin.